Kaya po ba Marimar ang pinangalan niyo sa akin kasi alam niyo pong lalaki akong mangmang at walang alam? Natigilan sa pagkain ang pamilya ni Marimar sa tanong niyang iyon. Mahina naman siyang tumawa. Binibiro niya lamang ang mga ito. Napanood niya kasi ang palabas na Marimar sa TV ng mga gadaza. Nalaman niyang wala palang pinag-aralan si Marimar sa una pero inaalipusta. Biro lang po, natatawa niyang sabi. Pero baka anak mayaman din pala ako, hindi niyo lang sinasabi. Napailing naman ang kanyang ina. Sa panaginip ka lang magiging anak mayaman, magkamukha tayo. Ikaw talaga, hindi naman sa ganoon anak. Saka yumaman at naging matalino naman sa bandang huli si Marimar. Marimar ang pinangalan namin sa'yo dahil paborito kong palabas yon. Nagandahan ako kay Marimar. Hindi dahil mangmang kaya pinangalan ko sa'yo. Gusto naman kitang makapag-aral kaso hindi talaga kaya anak. Naiintindihan naman yon ni Marimar. Mahirap ang mga magulang niya. Hindi na kayang magtrabaho ng kanilang ina at nakikisama lang sa pangingisda ang ama. Dayo pa nga sila sa isla na yon. Sinubukan naman siyang papasukin ng kanyang mga magulang pero dahil palaging tuyo o toyo ang ulam, lagi siyang kinukutya noon. Mas na-stress siya sa mga pangaasar kaysa sa pagpasok, kaya hindi na lang siya tumuloy. Sobrang hina pa naman ang kanyang loob noong siya'y bata pa. Tiningnan ni Marimar ang mga kapatid niya. Nagpipilit ang mga itong mag-aral kahit sobrang hirap ng buhay. Sa tulong niya rin, natustusan niya ang pag-aaral ng mga ito. Minsan ay nagsisisi siya. Sana mas nagsika pa siyang mag-aral noon. Hindi sana siya ganoon kamangma ngayon. Gusto niyang sumubok ulit, kaso nahihiya na siya sa edad niya. Sige na po inay, balik na po ako sa mansyon ng mga gadaza. Baka hinahanap na po ako ni Manang Cora. Ako naman palagi ang pinaghuhugas niya ng mga pinggan. Saad ni Marimar. Nagtatrabaho bilang kasambahay si Marimar sa mansyon ng mga gadaza, ang pinakamayamang pamilya sa isla na yon. Nandoon lang palagi si Senyora Juana. Pero ang anak ng mga ito, buwan-buwan namang pumupunta. Nasa Maynila din kasi ang negosyo ng pamilya at ancestral house lang talaga ang mansyon na yon. Doon siya natutulog, dumadaan lang talaga siya sa bahay nila kapag may pinapabili sa kanya sa palengke o may utos si Manang Cora. Pagkarating ni Marimar sa mansyon, naging abala na agad siya. Maraming pinalinis sa kanya si Manang Cora. Abala kasi ang ibang kasambahay. Manang Cora, ano pong meron? Bakit po parang hindi magkamayaw ang ibang kasambahay? Kuryoso niyang tanong. Lumingon sa kanyang ginang. Ipapadala sa Maynila ang ilang kasambahay sa penthouse ni Senyorito Rowan. Kababalik lang galing Amerika at dito na ulit maninirahan. Nanlaki ang mga mata ni Marimar. Talaga po? Pinaningkitan siya ng mga mata ni Manang Cora. Bakit? Tila yata kumikinang ang mga mata mo. Gusto mo bang senyorito? Umiling si Marimar. Nako, hindi po. Natutuwa lang po akong malamang nakauwi na pala sa bansa si Senyorito Rowan. Bata pa po siya nang dinala doon, di ba? Tanda ko po, ang ganda ng suot niyang pang swimming tapos may salbabida at nakasakay sa yate. Yun lang po ang naaalala ko sa kanya. Noong bata pa si Marimar, tuwang-tuwa siyang makita si Rowan kapag nagtatampisaw ito sa dagat noon. Namamangha kasi siya sa mga gamit nito sa pagsuswimming. Samantalang siya noon, sangalang ng niyog ang ginagamit pang palutang. Tumango naman si Manang Cora. Baka hindi ka na naaalala ng senyorito. Baka nga pati ako ay ganoon din. Mahina siyang tumawa. Hindi naman po talaga ako maaalala ni Senyorito Rowan. Wala naman po kaming kahit anong ugnayan noong bata. Hindi rin po kami naging magkalaro kahit isang beses. Tinatanaw ko lang po talaga siya. Naging abala na muli si Marimar sa pagluluto. Maya-maya'y naghain na sila. Isang tao lang naman ang kakain pero sa dami ng putahe, animoy, laging may fiesta. Kompleto na bang lahat ng ipapadalang kasambahay? Tanong ni Senyora Juana. Bahagya siyang napatingin sa mga ito. Hindi niya mapigilang mainggit. Pangarap niya kasing pumunta ng Maynila. Sayang at hindi siya pinili para makasama sa maninilbihan kay Rowan. Senyora, kulang po ng isa. Masakit po ang tiyan ni Bebang, kanina pa po pabalik-balik sa banyo. Saad ng isang kasambahay.
Nanlaki ang mga mata ni Senyora Juana. Ano? Hindi pwedeng magkulang ang ipapadala sa Maynila. Malaki ang penthouse ng apo ko. Hindi kakayanin kung dalawa lang kayong ipapadala roon. Tumingin si Senyora Juana sa kanila. Napasinghap si Marimar nang ituro siya nito. Ikaw, magmadali. Mag-impake ka. Ikaw ang isasama nila sa Maynila. Sa sobrang bigla, nag-impake na siya ng gamit. Hindi niya inasahang siya ang ituturo ng senyora. Kinakabahan siya pero nananabik din. Sa wakas, makikita na ni Marimar ang Maynila. Manang Cora, wala po akong cellphone. Hindi ko rin po alam kung paano magpapadala ng pera. Kaya yung buong sahod ko, pakiabot na lang po sa pamilya ko ha. Bili niya sa ginang. Nagtaka naman agad si Manang Cora. Ayaw mong magtabi para sa sarili mo. Para naman may pera ka roon. Umiling naman si Marimar. Hindi na po. Sa kanila naman po talaga napupuntang sahod ko. Saka libre pagkain na tirahan naman po ako ron. Wala rin po akong pagkakagastusan. Huminga ng malalim si Manang Cora. Shat, sige. Daan ako mamaya sa bahay ninyo. Sasabihan ko silang pinadala ka ng senyora sa Maynila para manilbihan kay Senyorito Rowan. Mag-iingat ka ron ha. Alam kong padalos-dalos ka magdesisyon sa sitwasyon. Ibang Maynila. Kaya kapag lumalabas ka, ingatan mo ang sarili mo. Tumango naman si Marimar. Opo, Manang. Nang makasakay na siya sa van, bumalot ang kaba sa kanya. Gayunpaman, masaya pa rin naman siya. Makikita niya na ang kalakan ng Maynila. Tawid dagat pa, kaya talagang matagal ang biyahe. Pagkarating sa penthouse ni Rowan, hinayaan muna silang magpahinga. Bukas na tayo maglinis. Sa isang araw pa naman darating si Senyorito Rowan. Saad ni Manang Cecilia, ang mayordoma sa penthouse ni Rowan. Kinabukasan, naglinis na nga sila ng maigi sa buong penthouse. Habang kumakain, pinagmasdan ni Marimar ang city lights mula sa glass window. Anong tinititigan mo dyan? Tanong ni Manang Cecilia. Napangiti naman agad si Marimar. Namamanghalang po, Manang. Ganito pala kaganda sa Maynila. Ang daming liwanag. Kahit gabi na parang buhay na buhay pa rin ang lungsod. Sumubo ng pagkain ng ginang. First time mo nga pala rito, ano? Maganda naman talaga dito, lalo na at lugar ito ng mayayaman. Pero marami pa rin ang mahirap dito, Marimar. Nasa laylayan sila ng lipunan. Mas mahirap pa sa mahirap at delikado. Kumunot ang noo ni Marimar. Paano pong delikado? May kapahamakan po ba sa ganitong napakagandang syudad? Tumawa naman si Manang Cecilia. Napaka-inosente mo naman. Nako, kung lalabas ka rito, dapat may kasama ka. Baka maloko ka ng mga tao. Tinanaw niya muli ang labas. Nahihirapan siyang mangamba sa gandang nakikita niya. Maganda naman kasi ang tingin niya sa lahat ng bagay. Kahit nga mahirap lamang sila, kailanman ay hindi niya yun nakita bilang pangit na katangian sa kanila. Ang mahalaga, masaya silang magkakapatid at mahal sila ng kanilang mga magulang. Sa sumunod na araw, dumating na nga si Rowan galing sa Amerika. Nang makita niya ito, napangiti agad siya. Sobrang laki ng pinagbago ng binata. Sinalubong ito ng mga magulang, gayon din ni Senyora Juana. Seryoso lang naman ang mukha nito. Gayunpaman, hindi maikakailang napakapogi pa rin. Siniko siya ni Elena, kasama niya rin na kasambahay. Ang gwapo ni Senyorito Rowan, ano? Tipid na tumango si Marimar. Oo, gwapo nga, Elena. Hindi na naman din ako magtataka. Magaganda at gwapo naman talaga ang lahi ng senyora. Sa laki ng penthouse, halos hindi niya na nakikita araw-araw si Rowan. Laging nasa trabaho at uuwi lang kapag gabi na. At kapag uuwi ito, nasa kwarto na naman siya kaya hindi niya na talaga naaabutan. Hindi rin naman din siya ang assign sa kusina. Naglilinis lang siya ng mga kwarto, saka lang tumutulong si Marimar kapag tapos na siya sa mga gawain niya. Pero iba ng araw na yon. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Rowan sa kanya. Nasapo naman agad ni Marimar ang kanyang dibdib. Senyorito? Nagtanggal ng cufflink si Rowan. Labas, magbibihis ako. Kinuha agad ni Marimar ang mga panlinis at dala niyang vacuum. Hindi pa siya nakakalabas ng pinto. Naghubad na agad si Rowan ng long sleeves. Ay, puwet ng baka! Mahinang bulalas ni Marimar at nabitiwan ng mga dala.
Nahimigan niya naman ang pagtataka sa boses ni Rowan. Anong sabi mo? Puwet ng baka? Sinasabi mo bang mukha kong puwet ng baka? Humarap agad si Marimar pero napatakip naman agad siya sa kanyang mga mata. Wala po. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Pasensya na po, aalis na po ako. Kinuha agad ni Marimar ang mga gamit panlinis at parang ewan na umatras. Ramdam niya naman ang titig ng binata. Napaka-weird mo. Para katawan ko lang ganyan ka na. Hindi ba't galing kayo sa isla? Imposibleng hindi ka pa nakakakita ng topless na lalaki. Umayos ka nga. Saad pa ni Rowan. Umayos naman agad si Marimar pero hindi siya makatingin. Hindi po talaga ako sanay. Kapag hindi po butot balat lumili pa lang nakikita ko, mga busog naman po. Ngayon lang po ako nakakita ng may mga bato sa tiyan. Parang nasamid sa sariling laway si Rowan. Ano? Pinihit niya agad ang doorknob. Sige po, pasensya na po ulit. Tapos na naman po akong maglinis sa kwarto ninyo. Teka! Sinarado agad ni Marimar ang pinto. Napabuntong hininga siya. Ang alam niya, gabi nang umuuwi si Rowan. Hindi niya naman inasahang maaga itong uuwi at maaabutan siya. Napakasungit naman pala ng senyorito. Nadidismayang sabi ni Marimar habang pababa ng hagdan. Parang hindi naman siya ganun ng bata. Binaliwala na lamang yun ni Marimar. Tinapos niya na lang ang kanyang trabaho. Kinagabihan, magpapahinga na sana siya kaso bigla siyang tinawag ni Elena. Labas daw lahat ng kasambahay sabi ni Senyorito Rowan. Imporma nito. Natigilan siya sa pagsusuklay. Nakapantulog ako. Nagkibit balikat si Elena. Magbihis ka na lang ulit. Kailangan mong pumunta doon. Hinahanap tayong lahat eh. Wala siyang nagawa kundi ang magbihis ulit. Hindi na siya nagpusod dahil basa pa ang mahaba niyang buhok. Pagdating sa living room, nahihiya siyang tumabi kay Elena. Siya na lang pala ang wala roon. Napatingin si Marimar kay Rowan. Napayuko agad siya nang makitang mataman itong nakatingin sa kanya. Nabalo tuloy ng kaba ang kanyang dibdib. Hindi ko alam na ganito pala kadami ang pinadalang mga kasambahay ni Abuela. Anyway, sa susunod na linggo, darating ng fiancé kong si Snow. Gusto ng parents ko na maging maayos ang pagtanggap natin sa kanya. Pakilinis nitong buong bahay. Bigyan nyo rin siya ng kwarto. Darating siya pero wala ako rito. Kayo nang bahala. Sabi ni Rowan. Sumagot naman agad ang mga kasambahay pero nahuli siya. Opo, senyorito. Maya-may umalis na rin naman ang mga kasambahay. Babalik na sana siya sa kanyang kwarto pero nagkaharangan pa sila ni Rowan. Nang paulit-ulit nang nangyari, tumigil na siya sa pagsubok pa. Sige po, Senyorito Rowan, daan na po kayo. Nahihiyang sabi ni Marimar. Nilagpasan siya nito pero muli itong bumaling sa kanya. Bakit ka palaging nakayuko? Napatingala si Marimar sa binata. Po? Napailing si Rowan, halatang dismayado. Kung wala ka namang kasalanan, huwag kang yumuko sa harap ng tao. Taas noo palagi. Napayuko ulit si Marimar, hindi masyadong naiintindihan ang sinasabi ni Rowan. Opo, sige po. Pasensya na po. Napaismid lang si Rowan at iniwan na siya sa living room. Tinanaw niya na lamang umakyat ang binata. Mukha namang mabait pero may sungit na taglay talaga ang kanyang senyorito. Naiilang si Marimar. Hindi siya sanay sa masungit na Rowan. Pero naisip niyang bata pa rin naman ito noon nang makita niya. Bawat tao, maaari talagang magbago ang ugali. Kaya pinilit niyang umiwas hanggat kaya at mukhang yun na lang palagi ang kanyang gagawin sa susunod na mangyayari sa pagitan nilang dalawa ni Rowan. Halika na Marimar, bilisan mo, tikman mo na to. Saad ni Elena sa kanya. Minsan lang tayo bigyan ng ganito, hindi ko mauubos to. Masarap naman to eh. Saka maganda rin naman sa katawan ng may red wine. Walang nagawa si Marimar kundi ang uminom. Curious din naman siya sa lasa. Binigay kasi yon ni Manang Cecilia sa kanila. May mga bagong padala ng bote ng alak sa penthouse at puno na. Lumang red wine naman iyon pero mumurahin lang kaya tinanggal na doon. Umiling si Marimar. Elena, ayoko na. Nakaapat na ako na inom. Alam mo namang hindi ako umiinom. Tumawa naman si Elena. Ano ba yan? Masarap naman na. Sige, ako na lang ang uubos nito. Para ka talagang baby. Ang inosente mo sa mga bagay. Napabuntong hininga na lang si Marimar.
May kailangan pa siyang gawin sa kwarto ni Rowan. Yun na lang ang hindi niya nalilinis. Pagpasok niya pa lang sa loob, medyo hilo-hilo pa siya habang naglilinis. Nakakahilo na. Mapilit naman kasi si Alena eh. Mahina niyang reklamo. Kinuha niyang remote ng ilaw. Kapapatay niya lang nang bigla siyang natisod. Aray! Ang sakit ng hinliliit ko. Nagpagulong-gulong na lang si Marimar sa kama. Nag-init ang kanyang mukha dahil sa alak. Nang naramdaman niya ang kama, hinila na agad siya ng antok. Nagising na lang si Marimar. May humahawak na sa katawan niya. Unang beses niyang naramdaman yon, pero mas lalo talaga siyang nag-init. Hinayaan niya na lang. Binigyan kita ng sariling kwarto. Ano't nandito ka sa kama ko? Gusto mo talagang may mangyari ah. Hindi ka na makapaghintay? Bulong sa kanya ng isang lalaki. Bumungis-ngis naman siya at mas lalong sumiksik sa kumot. Hindi na naiintindihan ni Marimar ang nangyayari. Nagising na lang siya. Hubad na siya at nakatakip lang ng kumot ang katawan. Anong nangyari? Ang sakit ng ulo ko. Mahina niyang daing at pinagtabi din ang mga hita. Paglingon ni Marimar sa kanyang tabi, napatakip siya sa kanyang bibig. Senyorito Rowan? Marahan siyang tumayo. Kinuha niya agad ang kanyang mga damit. Gustong-gusto niyang sapakin ng sarili. Naguguluhan si Marimar sa nangyari. Nang lumabas siya sa kwarto, dire-diretso siya sa kanyang silid. Habol niya ang kanyang paghinga. Ano yun? Bakit katabi ko na si Senyorito Rowan? Anong nangyari? Nagpabalik-balik si Marimar, pilit niyang inaalala ang nangyari kagabi. Natigilan siya nang maalala ang lahat. Naku po, napagkamalan niya akong si Senyorita Snow, namomroblema niyang sabi. Natigil lang siya sa pag-iisip nang biglang binuksan ni Manang Cecilia ang pinto. Marimar, halika na rito. Tumulong ka na sa kusina. Hindi ko magising si Alena. Tinungga ba naman yung wine kagabi? Tumango agad si Marimar. Opo Manang, susunod po ako. Pagkasara ng pinto, napabuntong hininga si Marimar. Hindi naman siguro niya alam na akong katabi niya, no? Akala niya si Senyorita Snow. Oo, tama. Hindi naman siguro magtataka yon. Sinasabi niya lang yon sa kanyang sarili, pero nawiwindang ang buong sistema niya. Hindi niya alam kung paano kikilos pagkatapos ng nangyari. Pagkatapos magluto, ayaw niya man lumabas ng kusina. Wala naman siyang magagawa. Kailangan niyang harapin yon, pero magpapanggap si Marimar na walang nangyari. Sayang yung mga niluto kagabi. Hindi pala dumating si Senyorita Snow. Mamaya pa raw dahil na-delay ang flight. Saad ni Manang Cora. Nanlaki ang mga mata ni Marimar. Talaga po? Alam po ba ni Senyorito Rowan? Nagkibit balikat ang ginang. Hindi ko alam Marimar. Basta kahapon nang umuwi siya, diretso na siya sa kwarto. Hindi na nga siya kumain ng dinner. Hindi na nakakilos si Marimar sa sobrang kaba. Hindi niya intensyon na may mangyari sa kanila ni Rowan. Isang malaking pagkakamali ang nangyari sa kanila ng kanyang boss. Nasaan si Snow? Baritonong tanong ni Rowan na kapapasok lang sa dining area. Nanigas na si Marimar sa kanyang kinatatayuan. Hindi na siya makatingin ng diretsyo. Kahit sakalin pa siya roon, hindi siya aamin na siya ang babaeng inakala nitong fiancé. Ay, Senyorito Rowan, hindi po dumating si Senyorita Snow. Mamayang hapon pa raw ang flight dahil delay. Imporma ni Manang Cecilia. Natigilan sa pagkain si Rowan. Ano? Mas lalong kinumpirma yun ang ginang. Opo, tumawag po ang senyora kagabi. Sinabing hindi raw po matutuloy ngayon si Senyorita Snow. Sinubukang tumingin ni Marimar kay Rowan. Tinitingnan nito ang mga kasambahay. Kunot na kunot ang noo ng binata at nang magtagpo ang kanilang mga mata, napaiwas siya ng tingin. Bigla na lang tumayo si Rowan, parang galit. Mas lalo lamang kinabahan si Marimar. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Baka mawalan siya ng trabaho. Nadidismaya siguro ang senyorito na hindi nakarating si Senyorita Snow sa dapat na araw. Saad ni Manang Cecilia. Huminga si Marimar ng malalim. Sa mga sumunod na araw, parang bumalik naman sa normal ang lahat. Dumating na rin si Snow at sa ibang kwarto ito na malagi. Mukhang hindi na rin naman inalam ni Rowan kung sino ang babaeng nakasiping nito. Mahirap makahanap ng matinong lalaki dito sa Maynila. Mas liberated at mas mapangahas. Kunwari, dyan sa mga bar, wala kang makikitang lalaki na stick to one. Ang mahalaga sa kanila,
malabas lang ang init sa katawan, pagkatapos nun, wala na. Hindi rin naman natin masisisi. May mga babae rin kasing ganon. Kwento ni Alena sa kanya. Bumagal ang paghihiwa ni Marimar. Talaga? Wala lang sa kanila yon? Tumango naman ang dalaga. Oo, hindi yun malaking bagay para sa kanya. Baka ngayang si Senyorito Rowan ganyan din, lalo pat laki sa ibang bansa. Mas liberated ang mga tao ron. Ewan ko lang din kay Senyorita Snow kung gawain niya rin ba. Mukha namang hindi close ang dalawa, na pagkasundo lang. Alam mo na, mayayaman kasi. Natulala si Marimar. Hindi niya alam kung anong dapat na maramdaman. Kung wala lang kay Rowan yon, mas okay dahil hindi ito magagalit. Hindi siya mawawalan ng trabaho. Pero sa parte niya, parang napakalaki ng nawala sa kanya. Hindi si Marimar ang klase ng babae na wala lang ang pagbibigay ng katawan. Mahalaga sa kanya yon at baka iniisip na ni Rowan na sinusubukan niya itong akitin. Hindi pa nagkakaroon si Marimar ng boyfriend kahit kailan. Kahit manliligaw, wala rin talaga. Hindi naman siya pangit. Sadyang bahay at mansyon ng mga gadasa lang ang buhay niya noon. Kung may nagkakagusto man sa kanya, si Brian na sobrang lagkit kung makatingin sa kanya sa isla. Pagkatapos magluto, naglinis na ulit siya. Nasa hallway siya nang bigla niyang makasalubong si Rowan. Napayuko agad si Marimar. Lalagpasan niya na sana pero tinawag pa siya. Marimar! Mahinang tawag ni Rowan. Senyorito, bakit po? Nauutal niyang tanong. Humakbang palapit sa kanyang binata. Wala ka bang sasabihin sa akin? May kailangan po kayo? Tanong ni Marimar at pilit umayos. Tinitigan siyang mabuti ni Rowan. Hindi ka man lang nababahala? Hindi mo man lang ba ako kukomprontahin? Nanginig ang mga kamay ni Marimar na may hawak na bedsheets. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Hinawakan nito ang braso niya. Akala mo ba hindi ko malalaman na ikaw yon? Kung hindi ko pa na-check ang CCTV, hindi ka pa talaga aamin. Pagkatapos ng gabing yon, bigla ka na lang umalis nang hindi mo lang nagpapaliwanag sa akin. Hindi na siya nakasagot. Nanginginig ang kanyang mga binti sa labis na kaba. Kung ganoon, alam na ni Rowan na siya ang kasama sa halip na si Snow. Bakit mo ginawa yon? Anong binabalak mo? Mariing tanong sa kanya ni Rowan. Namuo agad ang mga luha ni Marimar. Wala. Wala po akong binabalak. Hindi ko po sinasadya. Hilong-hilo po ako ng gabing yon tapos natisod po ako. Nakatulog po ako sa kama ninyo pero wala po akong intensyong masama. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po. Mas lalong nainis si Rowan. Huwag kang umiyak. Pinunasan agad ni Marimar ang mga luha. Alam ko pong mahirap paniwalaan pero wala po talaga. Wala po akong balak sa inyo. Nagtatrabaho lang po talaga ako rito. Please, hindi ko po sasabihin kahit kanino. Huwag niyo lang po akong alisin sa trabaho. Ako po ang nagpapaaral sa dalawa kong kapatid sa isla. Alam ko rin naman po na rebelated kayong lalaki, kaya hindi po malaking bagay sa inyo yon, Senyorito Rowan. Kumunot ang noo ng binata. Ano? Rebelated? Napasinghap si Marimar. Hindi niya matandaan ang sinabi ni Alena. Hindi niya batid kung tama ba ang kanyang sinabi. Sarkastikong tumawa si Rowan. Liberated yon, okay? Tumango agad siya. Opo. Napamura naman ang binata. At anong hindi malaking bagay? Big deal yon. Marimar, ako ang nakauna sa'yo. Tumango ulit si Marimar. Opo, pero ayos lang po. Hindi po sinasadya. Kalimutan na lang po sana nating dalawa. Natawa ng mapaklas si Rowan. Wow, ikaw ang walang experience sa ating dalawa pero sa'yo pa nanggaling ang mga salitang yan? Napakagatlabi si Marimar. Ayoko po na pagdududahan niyo po ako na inaakit ko po kayo o gusto po kitang pikutin. Parang mas lalo pang nagalit si Rowan. Hindi mo talaga ako gustong pikutin? Kung may intensyon ka, sana hindi ka umalis sa kwarto ng ganun, di ba? Bakit pakiramdam ko? Katawan ko lang ang nagamit mo. Parang ako pang mas dehado ah. Umiling agad si Marimar. Senyorito, hindi po.
Opo, tama po. Wala po akong intensyon. Gusto ko lang po talagang magtrabaho. Hindi rin naman po kita gusto. Humakbang pa ulit palapit sa kanya si Rowan. Halatang inis na. Ano? Hindi mo ako gusto? Nakaka-offend ka na. Kanina ka pa. Nagsalubong ang mga kilay ni Marimar. Ano pong offend? Senyorito Rowan, pasensya na po. Mahina po ako sa Ingles. Mas lalong naging frustrated si Rowan. Akala ni Marimar, hindi big deal sa binata ang lahat. Kung makapag-react, parang ito pang nawalan. Hey, halika nga rito. Maarteng tawag ni Snow sa kanya. Pinakuha lang kita ng bedsheet pero ang tagal mo. Napatingin si Snow kay Rowan at hinaplos ang dibdib nito. Oh, hi Rowan. Mabuti naman umuwi ka na. Sabi ng senyora, pasayahin mo raw ako. Dapat mas makilala pa natin ang isa't isa bago ang engagement party. Tinanggal ni Rowan ang kamay ni Snow. Halatang iritado. Pasayahin mong sarili mo. Naiinis na umalis doon si Rowan. Sinundan na lang ni Marimar ng tingin ng amo. Pakiramdam niya, may kasalanan siya kung bakit ganoon ang asal ni Rowan. Naiinis na napapadyak si Snow. Anong problema ng lalaking yon? Sabi ng senyora, okay naman sa engagement si Rowan. Wala siyang pakialam sino man ang ipagkasundo sa kanya basta maganda at galing sa mayamang pamilya. Bakit siya ganun sa akin ngayon? Napalunok si Marimar. Mukhang may nasira pa siyang relasyon. Hindi niya alam kung papaano ang sistema sa mayayaman. Isa lang ang alam niya. Kapag nasangkot siya sa mga ito, kawawa lang ang mahirap na katulad niya. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Mataray na tanong sa kanya ni Snow. Umiling naman siya. Wala po, senyorita. Dalhin mo na yan sa kwarto ko at pagkatapos mo, ihanda mo ng bathtub. Gusto kong mag-milk bath. Bilisan mo. Ang bagal-bagal mo. Naiiritang utos ni Snow. Nagmamadali niya namang sinunod yon. Mainit na ang mga mata sa kanya ni Rowan. Hindi pwedeng pati si Snow mapag-initan din siya. Baka tuluyan na talaga siyang mawala ng trabaho. Mahihirapan din kasi siyang maghanap ng ibang trabaho. Tinanggap nga siya ng mga gadaza nang walang requirements. Kilala din naman kasi siya ni Manang Cora. Kaya kapag nawalan siya ng trabaho, hindi niya alam kung saan siya pupulutin. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Marimar na ayusin ang trabaho. Pinilit niya rin kalimutan ang nangyari sa kanila ni Rowan kahit may mga pagkakataon na naaalala niya pa rin talaga. Okay naman ang lahat, pero darating ang isang buhay na hindi niya alam kung problema o isang biyaya. Oh, Marimar, anong nangyayari sa'yo? Bakit naduduwal ka na naman? Tanong ni Manang Cecilia sa kanya. Nagmumug siya at hinang-hina na napasandal sa lababo. Hindi ko nga rin po alam. Manang, hilong-hilo din po ako pagkagising. Kinapa ni Manang Cecilia ang kanyang leeg. Wala ka namang lagnat pero namumutla ka. Sige, magpahinga ka muna sa kwarto mo. Kami na ang bahala rito. Kaunti lang naman ang gawain ngayon dahil nagawa na lahat kahapon. Kapag may sahod na, magpa-check up ka. Baka mamaya, malala na pala yung nararamdaman mo. Bumuntong hininga si Marimar. Ipapahinga niya na lamang siguro yon. Hindi niya pwedeng gastusin ang pera para sa sarili. Para sa gastusin yon ng kanyang mga kapatid sa pag-aaral. Bago pa siya makapasok sa kwarto, may bigla nang humila sa kanya. Napasinghap siya nang makita si Rowan. Nakapantulog na ito at halatang nagmamadali ang kilos. Nang makapasok sa kwarto nito, hinarap agad siya ng binata. Senyorito Rowan, may kailangan po kayo? Nagtataka niyang tanong. Lumapit si Rowan sa bedside table at kinuha ang isang maliit na box. Gamitin mo to. Napatingin naman agad siya roon. Kumunot ang kanyang noo. Nahihirapan siyang basahin iyon. Pregnancy test yan. Ginagamit yan para malaman kung buntis ka. Saad ni Rowan. Napasinghap si Marimar. Hindi po ako buntis. Mataman siyang tinitigan nito. Akala mo ba hindi ko napapansin? Palagi kitang inoobserbahan. Lahat ng yan, mga senyales na baka buntis ka. Kaya sige na, gamitin mo na yan para malaman natin ang resulta. Napalunok si Marimar. Hindi ako marunong gumamit ng pregnancy test. Napabuntong hininga si Rowan at binasa ang box. Hiyang-hiya naman siya habang tinuturuan.
Pakiramdam ni Marimar, naiinis ng binata sa pagiging mangmang niya. At kung buntis pa siya, mas lalo lamang itong maiirita. Sino ba namang mayamang lalaki ang gugustuhin makabuntis ng babaeng walang pinag-aralan at mahirap na katulad niya? Habang hinihintay, hindi mapakali si Marimar. Hinihiling niya na sana hindi magbunga ang isang gabing yon. Maya-maya ay lumabas na ang 2 linya. Hindi maintindihan ni Marimar kaya lumabas agad siya ng banyo para kausapin si Rowan. "Senyorito, hindi yata po ako buntis. 2 linya lang ang nakalagay dito." Walang kaalam-alam na sabi niya rito. Napapikit naman si Rowan at halatang problemado. 2 linya? Ibig sabihin, buntis ka at ako ang ama ng batang dinadala mo. Bumalot ang kaba at takot kay Marimar. Hindi siya pwedeng mabuntis lalo na't ang boss niya ang ama ng bata. Mas lalong naging komplikado ang lahat. "Pasensya na po," garal-galang boses na sabi ni Marimar. Napailing si Rowan. "Pananagutan ko ang batang yan. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Pero hindi ko alam kung papaano sasabihin sa pamilya ko to. May kailangan muna akong ayusin. Sa ngayon, sa atin munang 2 ang kalagayan mo. Para na rin sa kaligtasan ninyo ng baby. Ayokong ma-stress ka at makaapekto lang sa anak natin." Tumango si Marimar. "Opo, hindi rin po ako magpapahalata. Alam ko pong magagalit sa inyo si Senyorita Snow." Kumunot ang noo ni Rowan. "Huwag mong alalahanin si Snow. Ako nang bahala sa kanya. Basta, wala kang ibang gagawin kundi ingatan ang sarili mo at ang baby natin. Naiintindihan mo ba?" Marahan siyang tumango. Humakbang palapit sa kanya si Rowan. "Bukas, ipapasundo kita sa driver. Dalhan mo ako ng pagkain sa opisina ko at pagkatapos ng trabaho ko, sasamahan kitang magpa-check up sa UB." Tumango agad siya. "Salamat." Tumaas ang mga kilay ni Rowan. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Responsibilidad ko na kayo ngayon ng anak natin." Pagkalabas ni Marimar sa kwarto, napabuntong hininga siya. Hindi niya na alam ang mangyayari sa kanya ngayong may anak na siya. Pananagutan ni Rowan ang bata. Ibig sabihin, kukunin sa kanya ang baby. Iniisip niya palang parang ayaw niya na agad mawalay. Gayunpaman, hindi naman talaga inaasahan ang batang nasa kanya ngayon. At mas mainam din na nasa puder ni Rowan ang anak nila para mabigyan ng magandang buhay. Wala pa man, pero naiiyak na siya. "Para kanino yang niluluto mo?" tanong ni Manang Cecilia sa kanya. Bahagya siyang natigilan sa pagsandok ng ulam. Ihahatid ko po kay Senyorito Rowan. Nasabi niya po sa akin kagabi, ako mismo ang inutusan kaya ako po ang nagluto at maghahatid na rin sa Senyorito." Hindi naman nagtaka si Manang Cecilia. Nakahinga siya ng maluwag. Kung magtatanong pa ito, mahihirapan na siyang magpalusot. Hindi pa naman siya magaling magsinungaling. Kaunting sindak lang sa kanya, mapapaamin agad si Marimar. Maya-maya, tinawag na rin naman siya ng driver. Pagkasakay niya sa sasakyan, tahimik lang siya habang nag-iisip. Nasa kandungan niya ang nilutong lunch para kay Rowan. Napatingin siya sa labas. Namangha agad si Marimar nang makita ang mga matatayog na building. Bawat taong nakikita niya, parang ang sosyal tingnan. Parang lahat, magagandang trabaho. "Manghang-mangha ka, Marimar!" Magiliw na sabi sa kanya ng driver. Tumango agad siya. "Opo, ngayon lang po ako nakakita ng mga ganito kagagandang mga gusali. Sa isla wala naman po akong nakikitang ganito." "Kumusta ang pagbubuntis mo? Hindi ka ba masyadong nahihirapan?" Biglang tanong sa kanya nito. Nanigas naman agad si Marimar. Mahina itong tumawa. "Huwag kang mag-alala. Alam ko ang kalagayan mo at si Rowan ang ama. Parang anak ko na si Rowan. At kapag may problema siyang hindi masabi sa pamilya, sa akin siya tumatakbo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa ibang kalagayan mo. Isa pa, hindi na rin naman magtatagal yan. Gagawa ng paraan si Rowan basta magtiwala ka lang sa mga desisyon niya ngayon." Napabuntong hininga si Marimar. "Ayoko pong masira sila ni Senyorita Snow. Ikakasal na po sila. Pagkakamali po ang nangyari sa amin ng senyorito. Kaya maiintindihan ko po kung kukunin niya sa akin ang anak ko kapag lumabas na. Sana lang ay tanggapin ng mga gadasa at ni Senyorita Snow ang anak namin." Tumaas ang mga kilay ng driver ni Rowan.
Sinabi niya ba yan sa'yo na yan ang plano niya? Umiling muli si Marimar. Hindi po, pero alam ko pong ganun ang mangyayari. Hindi niya naman po pwedeng iwan ang ipagkakasundo sa kanyang babae para sa akin. Wala naman pong namamagitan sa amin. Sadyang bunga lang po ng pagkakamali ang anak namin. Hindi niya rin naman po ako mahal. Mahinang tumawa ang driver. Hindi rin naman mahal ni Rowan ang babaeng gusto ng pamilya niya para sa kanya. Wala talaga sa isip ni Rowan ang pagpapakasal. Pero dahil para sa negosyo, pumayag na lang din siya. Maloko man si Rowan sa mga babae pero importante sa kanyang negosyo. Kaya kahit pag-aasawa sa taong hindi niya mahal, gagawin niya na lang. Napakagatlabi si Marimar. Sa tingin niyo po ba malaking kaguluhan ang magiging dulot nito kay Senyorito Rowan? Muling humalakhak si Mang Ben. Malaking kaguluhan talaga, iha. Hindi niya inaasahan ang pagdating mo sa landas niya. Ayon at hindi na makatulog. Palaging nag-iisip. Lalo na't hindi mo naman pala gusto. Napabuntong hininga si Marimar. Kahit ano naman din ang gawin niya, walang maitutulong yon. Aasa na lang talaga siya sa plano ni Rowan. Napasipol si Mang Ben. Mukhang sa isang araw, makikita ko na kung papaano magseryoso ang senyorito. Alam mo ba, ikaw lang ang nagsabi sa kanyang hindi mo siya gusto? Umiling si Marimar. Hindi ko po talaga siya gusto. Opo, pogi, mayaman, matalino, pero wala po akong interes sa kanya. Ang mayaman, para lang po sa mayaman. Kaya natatakot po akong baka akalain niyang inakit o pinikot ko siya kahit ang totoo, wala naman po talaga. Tumawa ng makahulugan si Mang Ben. Mukhang may mahihirapang isa dyan. Parang paiiyakin muna bago maayos lahat. Hindi na masyadong inintindi ni Marimar ang sinabi ni Mang Ben. Tumigil na rin kasi ang sasakyan sa parking lot. Bumaba na sila pareho. Sinamahan siya ni Mang Ben paakyat sa building. Papunta pa lang sa opisina ni Rowan, namamangha na siya sa mga nagtatrabaho. May mga napapatingin sa kanya pero saglit lang dahil wala namang bagay na kainte-interesado sa kanya. Maya-maya ay pinapasok naman sila ng sekretary ni Rowan sa loob. Nakita niyang binata, seryosong nakatungo sa mga papeles. Pogi na naman talaga ito, pero iba ang dating kapag may reading glasses na suot. Nagtago si Marimar sa likod ni Mang Ben. Medyo nahihiya siyang natitigan niya ng ganoon katagal si Rowan. Rowan, nandito na si Marimar, sabi ni Mang Ben. Seryoso ang tono ni Rowan. Nasaan? Hindi ko makita ang mag-ina ko. Mahinang tumawa si Mang Ben. Bahagya namang sumilip si Marimar. Nagtagpo ang mga paningin nila ni Rowan. Dala ko ng tanghalian mo, senyorito. Nahihiya niyang sabi. Tinigil naman ito ang ginagawa at napasandal sa backrest. Lapit ka rito. Bakit ka nagtatago sa likod ni Mang Ben? Umayos naman agad siya ng tayo. Nataranta agad si Marimar nang lumabas si Mang Ben. Napahinga siya ng malalim nang makitang tumayo si Rowan at papalapit na sa kanya. Kinuha ng binata ang lunch bag na hawak-hawak niya. Marami ba to? Sabayan mo akong kumain. Umawang ang bibig ni Marimar. Nakakain na ako bago umalis ng penthouse mo, senyorito. Napairap si Rowan at umupo na sa sofa. Tigilan mo nang katatawag sa akin ng senyorito. Tawagin mo ako sa pangalan ko. Umiling agad si Marimar. Hindi naman po pwede yon. Boss ko po kayo, saka magtatakang mga kasama ko pong kasambahay kapag narinig nilang tinawag po kita sa pangalan mo. Wala akong pakialam. Tawagin mo akong Rowan. Utos nito sa kanya. Napalunok si Marimar. Sige, Rowan. Umaliwalas ang mukha nito, parang sobrang satisfied sa narinig mula sa kanya. Halika na, maupo ka na sa tabi ko. Kumain na tayo. Umiling si Marimar. Busog na ako at pang isang tao lang talagang dinala kong mga kobyertos para lang sa'yo. Marahan siyang hinila ni Rowan. Ang dami mong sinasabi. Kailangan mo pa rin kumain. Ano bang sabi ko sa'yo? Hindi ba't ingatan mo ang sarili mo? Kasama sa pag-iingat ang kumain. May isa pang buhay sa katawan mo. Ayokong kulang ka sa nutrisyon. Nagsimula na si Rowan na ilabas ang mga pagkain. Nahihiya talaga siya. Nanlaki ang mga mata ni Marimar nang itapat ni Rowan ang kutsara sa bibig niya. Umiling agad siya. Sa'yo yan, baka magkahawaan tayo ng laway.
Tumaas ang isang kilay ni Rowan. Bakit? Wala ka namang sakit. At anong problema sa laway ko? Buntis ka na nga sa akin, ngayon ka pa ba mag-iinarte? Kaya, nga. Ngumanga naman agad si Marimar at tinanggap ang sinusubo nito. Binabalo talaga ng kaba ang kanyang dibdib kapag nagsusungit si Rowan. Pakiramdam niya, lahat ng gawin niya, maiirita lang ang binata kaya dapat niyang ayusin. Pagkatapos nilang kumain, gusto niya sanang magligpit pero nauna na si Rowan. Hinayaan niya na lang, kinuha din siya nito ng tubig at pinainom. Salamat, sabi ni Marimar. Tiningnan siyang mabuti ni Rowan. Namumugto ang mga mata mo. Bakit ka umiyak? Napahawak agad si Marimar sa mukha niya. Wala lang, hindi lang makapaniwalang buntis ako. Umigting ang panga ni Rowan at umiwas ng tingin. Sabi sa nabasa ko, emosyonal daw talaga ang mga buntis. May mood swings din. Ano pa kayang mga pwede at bawal sa'yo? Hindi napigilan ni Marimar ang tumingin kay Rowan. Namamanghalang siya sa binata sa pinapamalas nitong pag-aalala. Halatang may concern talaga ito sa anak nila. Napasinghap si Rowan. Mamaya, pupunta naman tayo sa klinik. Malalaman natin yon. May trabaho pa ako. Sa ngayon, maghintay ka muna rito. Lumapit ito sa lamesa at kinuha ang cellphone. Gawin mo munang libangan to, mag-download ka ng laro, manood ka ng movie o kahit na ano. Umiling agad si Marimar. Marunong naman ako sa cellphone pero baka kung anong mapindot ko, baka masira ko lang. Marunong naman siyang bumasa at sumulat pero mabagal at Tagalog lang ang alam ni Marimar. Sa cellphone marunong siya dahil tinuruan siya ni Alena, lalo na kapag tatawag o magte-text. Napabuntong hininga si Rowan at kinuha ulit ang cellphone. Anong gusto mong panoorin? Kahit ano na lang. Tumango si Rowan at nilakasan ng volume. Educational videos yan. Matututo ka dyan. Kapag lumabas ng anak natin at medyo malaki na, mag-aral ka. Kahit online classes lang kung nahihiya ka. Hanggang saan lang bang tinapos mo? Sumagot naman agad si Marimar. Hanggang grade 1 lang. Inaasar kasi ako sa school dati. Saka wala na akong balak pumasok sa school. Okay na sa akin na mga kapatid ko ang makatapos. Kumunot ang noon ni Rowan. Hindi okay yun, Marimar. May sarili ka ring buhay. Dapat isipin mo kung anong makakabuti sa'yo at kung saan ka makikinabang sa future. Iba rin ang may pinag-aralan. Kahit mahirap, basta may pinag-aralan, hindi ka matatapakan ng basta-basta ng kahit na sino. Tipid lang nang umiti si Marimar. Hindi niya pa nga alam kung anong mangyayari sa kanya pagkatapos ng lahat. Ayaw niya muna masyadong isipin. Parang kahit ano kasing pag-iisip ang kanyang gawin, hindi siya makakalusot sa naging bunga ng pagkakamaling iyon. Nanatili na nga muna si Marimar sa opisina. Kapag may pumapasok na empleyado, hinihinaan niya agad ang volume ng cellphone. Kapag napapatingin sa kanya si Rowan, tumataas lang ang mga kilay nito. Ginagantihan niya naman ng tipid ng ngiti. Kaya lang, habang nanonood, hindi mapigilan ni Marimar ang antok. Napahiga na siya sa couch. Nagising na lang siya nang may naramdamang humahaplos sa kanyang pisngi. Napakurap si Marimar. Rowan? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ng binata. Gising na. Pupunta na tayo sa klinik, Marimar. Papikit-pikit siyang bumangon. Hindi mawala sa isip niya ang ngiti ni Rowan. Habang inaayos ang buhok, napatingin siya sa binata. Seryoso na ulit ang mukha nito. Hindi tuloy alam ni Marimar kung panaginip lang ba iyon. Naglakad na sila palabas. Nakasunod lang naman siya kay Rowan. Nagulat siya nang sumakay siya sa sasakyan nito. Napagtantong hindi na nila kasama si Mang Ben. Ito palang cellphone mo, Rowan. Inabot niya agad dito yon. Umiling naman ang binata. Sa'yo na yan, kailangan mo na may cellphone ka rin para kapag hindi tayo magkasama, makakausap pa rin kita. Ma-update kung anong ginagawa mo sa bahay. Tumango na lang si Marimar. Hindi na siya umapela pa. Para bang kapag tatanggi siya, mas lalo lang ipipilit ni Rowan sa kanya. Pagkarating sa klinik, nakilala niya ang doktor na titingin sa kanya. Pinagsuot agad siya ng roba at pinahiga. Nang may isuot sa kanya, napigil niya ang kanyang hininga. Pero nawala lahat ng kaba ni Marimar nang hawakan ni Rowan ang kanyang kamay. Huwag kang kabahan. Titingnan lang natin ang anak natin, ha?
Marahan naman siyang tumango. Nang marinig niyang heartbeat ng bata, hindi niya mapigilang mamangha. Mas lalo lang naging malinaw sa kanya na buntis na siya. Anak ko po yan, Dok? Garal-galang boses na tanong ni Marimar. Tumango naman ang doktor. Oo, at healthy ang baby ninyo. Marahang hinaplos ni Rowan ang kanyang buhok at idinampi ang labi nito sa kanyang noo. Anak natin, Marimar. Nanginig ang mga labi ni Marimar. Parang gusto niya na agad ipagdamot ang anak nila ni Rowan. Tila ayaw niya na itong pakawalan, pero anong magagawa niya sa mayayamang katulad ng mga ito? Pinunasan ni Rowan ang tumulong luha sa kanya. Hindi ka dapat umiyak. Healthy ang anak natin. Wala kang dapat ipag-alala. Tumango na lang si Marimar. Ayaw niyang sabihin ang kanyang saloobin. Natatakot siya sa posibleng maging reaksyon ni Rowan. Siya ang ina, pero dahil sa hirap ng buhay, pakiramdam ni Marimar, wala siyang karapatan na maging isang ina. Lutang tuloy siya habang naglalakad palabas ng klinik. Abala naman si Rowan sa pagbabasa ng brochure na binigay ng doktora sa kanila. Nang mapansin nitong tulala siya, hinawakan agad ng binata ang kanyang kamay. Ayos ka lang ba? Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Rowan. Tumango na lang siya. Marahan siyang hinila ni Rowan palapit. Maingat siya nitong sinakay sa sasakyan. Habang nasa biyahe, tahimik lamang si Marimar. Nang naipit sila sa traffic, hinawakan ulit ni Rowan ang kanyang kamay. Anong problema? Pagkalabas natin ng klinik, bigla kang naging ganyan. Saad ni Rowan. Napakagatlabi si Marimar. Okay lang ako. Humigpit ang hawak ng binata sa kamay niya. Marimar, ano yon? Sige na, sabihin mo sa akin. May biglang sumagi sa isip ni Marimar. Gusto ko ngayon ng cake, kakain ako tapos gusto ko rin ng malaking cake, kakainin ko naman mamaya. Hindi agad nakapagsalita si Rowan. Maya-may mahina itong tumawa. Napasandal ang ulo sa headrest at mahina na namang tumawa. Naiiling pero hindi matanggal ang ngiti sa mga labi nito. Ikaw ang ikababaliw ko, Marimar. Hindi ang kahit ano. Huminga ng malalim si Rowan. Sige, dadaan tayo sa coffee shop bago umuwi. Kakain ka ng cake ngayon at bibili rin ako ng malaking cake para sa'yo. Ikaw lang ang kakain ng cake. Baka sawayin ako ni Manang Cecilia kapag naghalongkat ako ng cake sa ref sa kusina. Humalakhak si Rowan. Hindi yan problema. Ikaw naman palagi ang naglilinis ng kwarto ko. May mini ref sa loob. Doon ko ilalagay ang cake. Kapag gusto mong kumain ng cake, pumunta ka lang sa kwarto ko. Mga tubig at energy drinks lang ang mga nilalagay ko ron. Pero dahil naglilihi ka, palalagyan ko yun ng ibang pagkain. Basta sabihin mo sa akin kung ano ang ibang cravings mo. Umiling agad si Marimar. Wala na, cake lang. Natawa muli si Rowan. Napatingin siya sa binata. Hindi siya sanay makitang masaya at palagi itong umingiti. Simula nang bumalik si Rowan mula sa ibang bansa, palagi na lang nagsusungit. Kaya bago talaga sa paningin niya ang tanawing iyon ng binata. Dinala siya ni Rowan sa mamahaling coffee shop. Pinapili agad siya kung anong cake ang gusto niya. Hinayaan lang siya nitong kumain habang pakape-kape lang. Minsan ay nagpapasubo sa kanya, kaya hinahayaan niya na lamang. Sa mga sumunod na linggo, naging okay naman ang lahat. Kaya lang, napapansin niyang mas malakas na siyang kumain. Kaya inaasahan niyang anumang oras, malalaman na ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis niya. Ikaw? Mataray na tawag sa kanya ni Snow. Natigilan si Marimar sa papupunas ng lamesa. Bakit po? Humalukip-kip si Snow. Sumama ka sa akin, magsha-shopping ako, kailangan ko ng alalay. Tumango naman agad si Marimar. Namangha siya sa mall kung saan sila pumunta. Nanlaki rin ang mga mata niya kapag nakikita kung gaano kamahal ang mga paninda roon. Kahit yata habang buhay na magtrabaho si Marimar, hindi niya mababayaran ang mga nandoon. Parang model na naglalakad si Snow habang siya naman hindi magkanda-ugaga sa pagbubuhat ng mga pinamili nito. Nakahinga lang siya ng maluwag nang kunin sa kanya ng driver ang mga mabibigat na paper bag. Ibili mo nga ako ng Grande Americano doon, bilisan mo, utos sa kanya ni Snow. Napasinghap naman agad si Marimar. Hindi siya marunong mag-order, lalo na sa mamahaling lugar pa.
Kaya kabang-kaba siya nang pumasok. Gayunpaman, nilakasan niya ang kanyang loob. Napangiti siya nang maka-order kaso paglabas niya, wala nang sasakyan. Senyorita Snow? Kinakabahan niyang tawag. Nagsisimula na siyang mataranta. Tiningnan niya ang mga tao, ang mga gusali. Lahat ay hindi pamilyar sa kanya. Wala pa siyang dalang cellphone at pera. Sinubukan niyang makipag-usap pero nang marinig na panay ang Ingles ng mga ito, hindi niya na sinubukan pa. Napaupo na lang siya sa upuang nakita niya. Hawak niya lang ang kapeng malamig na. Pinunasan niya agad ang kanyang mga luha nang tumulo ang mga yon. Hindi niya alam ang kanyang gagawin hanggang sa sumapit na ang gabi. Nandoon pa rin si Marimar. Inaasahan niyang babalikan pa siya ni Snow pero mukhang hindi na. Marimar? Boses ng isang lalaki. Pagtunghay niya, nakita niya agad si Rowan. Halata ang galit sa mukha nito. Namuo agad ang mga luha sa kanyang mga mata. Siguradong pagagalitan siya nito dahil napakamangmang niya. Rowan, garalgal ang boses na sabi niya. Napamura ang binata. Hinila siya at mahigpit na niyakap. Kanina ka pa dito. Umuwi na tayo. Tumulo na ang mga luha ni Marimar. Pasensya na. Natagalan siguro sa akin si Senyorita Snow kaya iniwan ako. Hindi ko alam kung paano umuwi. Pasensya na sa abala, Rowan. Mas lalong humigpit ang yakap ng binata. Nawala ka, Marimar. Hahanapin kita. Hindi abala sa akin to. Huwag kang mag-sorry. Halika na. Umuwi na tayo. Alam kong pagod ka na. Nang makasakay sa sasakyan, hindi maiwasang mag-alala ni Marimar. Baka magtaka si Senyorita Snow na ikaw pa mismo ang sumundo sa akin. Umigting lang ang panga ni Rowan. Halatang nagpipigil ng galit. Hindi ito nagsalita kaya tumahimik na lamang si Marimar. Pagkarating sa penthouse, nakita agad nila sa living room si Snow. Pupunta na sana siya sa kwarto niya pero mahigpit na hinawakan ni Rowan ang kamay niya. Napatingin siya sa binata. Naghahalo ang galit at kaseryosohan sa mukha nito. Napatayo si Snow nang makita sila. Anong ibig sabihin yan? Bakit magkahawa kami kayo ng muchacha na yan? Huwag mong tawaging muchacha ang mapapangasawa ko. Lumingon si Rowan, kinamanan si Celia at Alena, nagulat na gulat. Pakiimpake lahat ng gamit niya rito. Aalis na siya sa pamamahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Snow. Anong impake? Fiancé mo ako. Bakit ako paaalisin sa bahay mo? Simula ngayon, pinuputol ko na ang napagkasunduan ng mga pamilya natin. Hindi ko gustong magpakasal sa babaeng masama ang budhi at saksakan ng arte katulad mo. Malakas na sinampal ni Snow ang pisngi ni Rowan. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Seryoso pa rin ang mukha ng binata. Nagawa ko na, kaya makakaalis ka na. Isa lang ang fiancé ko at si Marimar yun. Wala kang lugar dito. Galit na tinulak ni Snow si Rowan. Makakarating to sa pamilya ko at pamilya mo. Magpo-pull out kami sa company ninyo. Sana bumagsak kayo. Maangas na tumawa si Rowan. Masyado akong magaling para mapabagsak ninyo yon. At kaya kong gumawa ng sarili kong pangalan gamit lang ang skills ko. Ikaw, spoiled brat. Feeling entitled pero wala pang napapatunayan. Napairit ng malakas si Snow at nag-walk out. Humigpit naman ang hawak niya sa braso ng binata. Maya-maya'y hinila na siya ni Rowan papunta sa itaas. Dinala siya nito sa banyo at binuksan ang gripo sa bathtub. Maligo ka na para maging maaliwalas ang pakiramdam mo. Siguradong nanglalagkit ka na. Napakagatlabi si Marimar. Hindi ka ba nag-aalala? Galit ang fiancé mo. Tumaas ang mga kilay ni Rowan. Bakit? Galit ka ba? Napasinghap si Marimar. Magagalit ang pamilya mo. Saka hindi mo naman ako gusto, di ba? Kausapin mo kaya ulit si Senyorita Snow. Baka maayos pa. Baka pumayag siya na may anak ka na sa akin. Kukunin niyo naman yung bata, di ba? Basta, aalagaan niyo ha. Unti-unting kumunot ang noo ni Rowan. Halatang hindi nito nagugustuhan ang mga naririnig. Napatili si Marimar nang binuhat siya nito at iupo sa sink. Sinong nagsabi sa yung ibibigay mo sa akin ang anak natin? Ano? Hindi ka kasama? Mariing tanong ni Rowan. Pinaglaruan ni Marimar ang mga daliri. Hindi ba ganun naman talaga?
Hindi naman tayo, kaya... Girlfriend na kita. Putol ni Rowan sa sinasabi niya. Simula nang may mangyari sa atin, girlfriend na kita. Mali, fiancé na kita. Pakakasalan mo ako. Pananagutan ko kayo ng anak natin. Kaya, panagutan mo rin ako. Nagtama ang mga tingin nila ni Rowan. Hindi pwede yon. Okay lang naman sa akin kung kukunin mo ang bata. Kahit mahirap para sa akin, ibibigay ko kung mabibigyan nyo naman siya ng magandang buhay. Hindi mo ko kailangang pakasalan dahil lang nabuntis mo ko. Ayoko rin na isipin mong pinipikot kita. Ngumisi naman si Rowan. Di isipin mong ako ang pumipikot sa'yo. Rowan, daing ni Marimar. Bumaba ang tingin ni Rowan sa mga labi niya bago bumalik sa mga mata. Alam kong hindi mo pa ako gusto pero paghihirapan kita. Gusto kong gustuhin mo rin ako. Kasi gustong gusto kita, Marimar. Sana malinaw yun sa'yo. Umawang ang bibig ni Marimar. Gusto niya pang maghanap ng dahilan pero mukhang sa bawat salita niya may dahilan din si Rowan para masunod ang gusto nito. Inayos ni Rowan ang kanyang buhok. Kapag pinakasalan mo ako, paghihirapan kita hanggang sa magustuhan mo ako. Hanggang sa mahalin mo rin ako. Tumulo ang mga luha ni Marimar. Hindi pwede, Rowan. Mayaman ka. Mahirap lang ako. Pinunasan nito ang mga luha niya. Wala namang batas na nagbabawal na magmahalan ng mayaman at mahirap, di ba? Wala dapat problema yon. Marimar, kung inaalala mo ang pamilya ko, ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko kayo ng anak natin. Hinayaan na lang ni Marimar nang yakapin siya ni Rowan. Hindi na siya makasagot, pero kahit walang mga salita, tila ikinakanta pa rin siya ng kanyang puso. Sa mga pag-aalala at pag-aalagang pinapakita sa kanya nito, imposible na hindi siya mahulog. Itinatanggi niya lamang dahil sa takot sa mga babanggain kapag minahal niya si Rowan. Ikaw ang pinakamatinding ginusto ko sa buhay ko, Marimar. Kaya sana manatili ka sa tabi ko habang ipinaglalaban ko kayong dalawa ng anak natin. Puno ng lambing na saad ni Rowan. Marahan siyang tumango. Sa mga sumunod na araw, inasahan niya na ang galit ng pamilya ni Rowan. Hinanda niya na rin ang sarili para roon. Gayunpaman, mas inuna niyang harapin ang panghuhusga ng mga kasama. Hindi ako katulad ng iba dyan. Sure naman akong pinikot lang ang senyorito. Ano ba magugustuhan dyan? Di hamak na mas matalino, mas may class at mas maganda si Senyorita Snow. Saad ni Alena. Sinaway naman agad ito ni Manang Cecilia. Tumigil ka dyan. Marinig ka ni Marimar, baka magsumbong pa yun kay Senyorito Rowan. Napayuko si Marimar at hindi na pumasok sa kusina. Napabuntong hininga na lang siya. Madali siyang hinuhusgahan kahit hindi alam ng mga ito ang buong kwento. Nang maglakad si Marimar papuntang living room, nagulat siya nang makita sina Senyora Juana at ang mga magulang ni Rowan. Namuo agad ang mga luha niya nang sampalin siya ng ina ng binata. Anong ginawa mo sa anak ko? Inakit mo si Rowan para umurong sa kasal nila ni Snow. Hindi ko alam na nagpapasok si mama ng ahas at malandi sa penthouse ng anak ko. Galit na sigaw ng ginang. Napakagatlabi si Marimar para pigilan ang pagluha. Pasensya na po. Napatingin siya sa ama ni Rowan. Wala itong sinabing kahit ano pero halatang dismayado rin. Tama na, Felicia. Huwag mong hayaang mabahiran ng kamay mo ng mangmang at hampas lupang katulad ng babaeng ito. Seryosong sabi ni Senyora Juana. Humakbang palapit sa kanyang senyora. Napailing ito at tinapakan ang kaliwang paa niya gamit ang takong. Aray! Malakas niyang daing at pinilit na umatras. Ingrata! Walang delikadesa! Nagpabuntis ka sa apo ko para patulan ka? Alam ko ng style ng mga katulad mo. Isa kang malandi na gusto lamang hututan ng pera si Rowan. Mariing sabi ng senyora. Bumuhos ang mga luha ni Marimar. Kahit magpaliwanag siya, alam niyang walang rason na tatanggapin ng mga ito. Anong ginagawa niyo kay Marimar? Galit na sabi ni Rowan at lumapit agad sa kanya. Napailing ang ina ng binata. Ano, Rowan? Talaga bang nabilog na ng babaeng yan ang ulo mo? Walang binibilog si Marimar. Tigilan niyo siya. Mahal ko siya at wala akong pakialam kahit ayaw niyo sa kanya.
Malakas, nasabi ni Rowan. Malakas itong sinapak ng ama ng binata. Inalalaya niya naman agad si Rowan. Naninikip ang dibdib ni Marimar. Hindi niya gustong makitang kaaway nito ang sariling pamilya. Sinasagot mo ang mama mo para sa walang kwentang kasambahay na yan? Nanggagalaiting tanong ng ama nito. Hinawakan ni Rowan ang kamay niya. Ang tinatawag niyong walang kwenta at pinagsasalita ng masama, ang babaeng mahal ko at ang ina ng anak ko. Wala kayong karapatang husgahan siya at maliitin sa harap ko. Lumapit si Senyora Juana kay Rowan. Apo, hindi makakabuti sa iyo ang babaeng yan. Kailangang sisno ang pakasalan mo. Kapag hindi mo ginawa yun, itatakwil ka namin. Matapang na tumingin si Rowan sa mga gadaza. Sige, itatakwil niyo ako. Gawin ninyo. Wala akong pakialam. Rowan! Malakas na tawag ng senyora. Hinila siya ni Rowan palabas ng penthouse. Nang nasa biyahe na sila, hindi pa rin siya matigil sa paghikbi. Pasensya na, Rowan. Ayoko mag-away kayo ng pamilya mo. Garal-galang boses na sabi ni Marimar. Umiling si Rowan. Hindi ka nila pwedeng bastusin ng ganon. Sa ginagawa nila parang sila pang walang pinag-aralan. Kung may dapat humingi ng sorry sa'yo, ako yun. Sila yun. Wala akong ibang binigay sa inyo ng anak natin kundi stress. Huminga ng malalim si Marimar. Kaya ko pa naman, Rowan. Basta hanggang ilalaban mo ko, kakayanin ko pa. Namungay ang mga mata ng binata. Inabot nito ang kanyang kamay at dinala sa mga labi nito. Ramdam na ramdam ni Marimar ang pagmamahal nito sa kanya. Saan tayo pupunta? Tanong ni Marimar nang makita ang port at mga yate. Ngumiti ito sa kanya. Uuwi tayo sa isla. Hihingin ko ang kamay mo sa nanay at tatay mo. Nanlaki ang mga mata niya. Magugulat ang mga yon. Baka habulin ka pa ng taga ng Itay. Wala yung pakialam kahit gadasa ka pa. Mahina namang tumawa si Rowan. Okay lang. Kahit tagain niya pa ako ng ilang beses. Basta may matitira pa sa buhay ko para mapakasalan kita. Sinamaan niya naman ito ng tingin. Malaki ang problema nilang dalawa pero sa nakikita niya kay Rowan, sobrang saya lang nito basta magkasama sila. Napabuntong hininga si Marimar. Hindi niya naman hahayaang tagain ng tatay niya si Rowan. Poprotektahan niya ito kahit anong mangyari. Hindi ka ba namomroblema? Itinakwil ka ng pamilya mo, Rowan, dahil sa akin. Malungkot niyang sabi habang tinatanaw ang dagat. Yumakap ito mula sa likod niya. Hindi ako mamamroblema basta kasama kita. Gusto ko lang din naman ng simpleng buhay. May mga asset naman akong naipundar, Marimar. Hindi naman kayo maghihirap sa akin ng mga anak natin. Napakagatlabi si Marimar. Hindi naman yun ang iniisip ko. Wala akong pakialam sa yaman mo. Ang relasyon mo lang sa pamilya mo ang inaalala ko. Uni ko iho ka nila. Mahal ka rin nila. Gusto lang nilang makakabuti para sa'yo. Huminga ng malalim si Rowan. Kung mahal nila ako, hindi nila gagawin sa'yo to. Hindi sila magiging mapanghusga sa babaeng mahal ko. Alam kong makakabuti ka para sa akin. Hinarap niya ang binata. Pero sana dumating ang araw na makasundo mo ulit sila. Magiging masaya ako kung maayos ka sa pamilya mo. Kahit hindi nila ako tanggapin, ayos lang. Basta ikaw, makasundo mo ulit sila. Napangiti si Rowan at namungay ang mga mata. Hindi ka makasarili. Napakabuti ng puso mo. Napaka-inosente mo sa lahat ng bagay. Kaya hindi ko sila maintindihan kung bakit ganun ka na lang nila husgahan. Niyakap niya na lamang ang binata. Hindi rin naman kasi madaling manghusga si Marimar. Kahit masamang tao, kahit pinakamaliit lang ang kabutihang bahagi, yun pa rin ang mapapansin niya. Nang makarating sa isla, hiningi na nga nito ang kamay sa mga magulang niya. At gaya ng inaasahan, galit na galit nga ang itay niya nang malamang buntis na siya. Muntik pang tagain si Rowan, gayon pa man pumayag na rin naman ang mga ito na maikasal sila. Simple lang ang selebrasyon, beach wedding sa tapat ng rest house nito. Pamilya niya lang, sinama ng Cora at Mang Ben ang nasa kasal. Subalit kahit ganoon, kitang-kita niya pa rin ang saya sa mga mata ni Rowan.
Doon sila nanirahan, mga ilang taon din silang namuhay ng simple kasama ang mga anak nila. Binigyan ni Rowan ng maliit na negosyo at sariling bangka ang kanyang ama, kaya napag-aral na ang mga kapatid niya. Sa pag-aaral niya naman, napag-usapan nila ni Rowan na online class na lang ang kukunin niya. Napuputo lang minsan kapag nabubuntis siya. Kaya nang makatatlo, si Rowan na mismo ang nagpigil na magkaroon pa sila ng anak. Tama na, hindi ka na matapos-tapos sa pag-aaral dahil sa akin. Kunot noo na sabi ni Rowan. Mahina siyang tumawa. Kung ganon, hindi na natin gagawin yon? Tumaas ang isang kilay nito. Sino may sabi? Gagawin pa rin. Magkokontrol lang. Malakas siyang tumawa. Mas lalo pa siyang natawa nang kilitiin siya nito. Nakisama naman ang tatlo nilang anak kaya sobrang gulo na. Natigilan lang si Marimar nang makita ang mga magulang ni Rowan at Senyora Juana sa labas ng rest house. Mahal, nandiyan ang pamilya mo, sabi niya kay Rowan. Natigilan naman ito at napatingin sa veranda. Dumungaw naman agad ang mga bata. Tinatanong kung sino ang nasa labas. Mga lola at lolo ninyo, anak. Nakangiting sabi ni Marimar. Pero hayaan niyo munang ang itay ninyo ang makipag-usap. Nagulat siya nang hinila siya ni Rowan palabas. Umiiyak na niyakap ng mga ito si Rowan. Paulit-ulit na humihingi ng tawad. Napangiti naman siya. Mukhang dumating ng araw na palagi niyang hinihiling sa Diyos. Marimar, sorry. Alam naming marami kaming kasalanan sa inyo pero sana mabigyan niyo pa kami ng chance. Naluluhang sabi ni Felicia. Tumango naman siya. Opo naman po, senyora. Umiling si Felicia at mahigpit siyang niyakap. Mama na lang ang itawag mo sa akin, ha? Napatingin siya kay Rowan. Ngumiti lang naman ito sa kanya. Maya-maya, ipinakilala na nila ang mga bata. Tuwang-tuwa naman ang mga ito sa mga apo. Pinalipat na rin sila sa mansyon ng mga Gadaza para makasama ng mga matatanda ang mga anak nila. Akala ni Marimar habang buhay na siyang magiging mangmang at kasambahay. Pero ibang klase rin ang biyayang binigay sa kanya ng Diyos. Hindi man naging magandang simula, ang mahalaga, nagkaroon siya ng mapagmahal na asawa at masaya at buong pamilya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamayamang pag-ibig ay matatagpuan sa pinakasimpleng mga puso at hindi sa mga bagay na punong-puno ng panghuhusga. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.